everyone, this is Anne again, your tour guide for today. And this video, come on, join on me and we will travel to the country of Poland. So ayun na nga, pagkatapos ng isang oras at kalahati naming biyahe mula Treviso, Italy, dumating na nga kami dito sa bayan ng Krakow. Ang Krakow nga pala ay nasa southern part ng Poland. Malapit ito sa border part ng Czech Republic. Nagpalipas muna kami ng isang gabi rito. At kinabukasan naman ay babiyahe kami patungo ng Częstochowa. Okay, so at this point, we are now going to Częstochowa. So ayun na nga, pagkalipas ng 2 oras naming biyahe by car, ay narating din namin ang Jasna Gora. Ang simbahan daw na ito ay isang sagradong simbahan. Dito rin daw matatagpuan ang imahe ng isang berhen na isang Black Madonna na may 2 piklat sa mukha. Kung bakit siya mayroong ganito, mamaya sa dulo ng bidyong ito ay ipapaliwanag ko sa inyo. Ito rin daw ay itinatawag nila dito na Marian Shrine of Jasna Gora. Ang Jasna Gora ay ipinagmamalaki ng Poland. At ito rin ang pambansang dambana ng bansa. Isa rin itong pilgrimage site na may kahalagahan sa buong mundo. Papasok na kami sa simbahan ng Częstochowa. Yan, papasok kami dun sa simbahan niya. Kwento ng Jasna Gora. Ito ay isang monasteryo noong 1382 na ang prinsipe ay si Władysław Opocik. Ang prinsipeng ito ay nagdala ng isang icon mula sa monasteryo ng Russia. Isang icon na naglalarawan ng isang Madonna at isang bata. At ang icon na ito ay naipamulat na bilang isang alamat noon pang ika-5 hanggang 14 na siglo. Kinilala ito bilang isang Black Madonna noon pang ika-15 siglo. Parang walang katapusan, ang haba-haba eh. Ayun o, may misa sa loob, makikita ninyo. Ayan, naka-video siya. Ang taas ng kampanteryong nauugnay dito ay may sukat na 106 metro o 348 talampakan. Samantalang ipinagmamalaki din ng monasteryo ang pangunahing harapan nito na may sukat na 223 metro o 732 talampakan. Sa iyong pagpasok sa Jasna Gora ay makikita mo agad ang chapel ng Blessed Virgin Mary of Jasna Gora Basilica. Ang Black Madonna naman ay matatagpuan sa likod ng Montserrat Basilica. Nakalagay sa ibabaw ng altar at makikita mo agad ito sa iyong pagpasok sa atrium ng Basilica. So let's go guys, come on, and we are going to tour inside these church.
that's it. We're done our tour in here. Our first day in Częstochowa here in Poland. Also, especially here in Jasnagora. Done our charts for today and our prayers also were delivered. But before that, as the saying goes, a trip is incomplete without souvenirs. Kagaya ng aking sinabi sa unang bahagi ng bidyong ito na ikukwento ko sa inyo kung bakit nagkaroon ng scars sa kanyang pisngi ang Mary ng Black Madonna. Noong 1430, ang monasteryo ng Jasnagora ay nilapastangan ng mga taong labas na nagmula sa Hosete. Nilusob nila ang shrine at lahat ng gamit sa loob ay binasag nila, kasama ang icon ng isang Black Madonna. Isang monghe ang nagsabi na isa di umano sa mga riders ng Hosete ang puminsala sa icon ng nasabing Madonna. Galit na lumapit di umano ang raiders at inihagis ang icon sa sahig. Ang ribulto ay nabasag at nahati sa 3 piraso. Subalit, ang ulo ng mahal ng Berheng Madonna ay nanatiling buo. Gayon din ay nagulat ang lahat sa himalang kanilang nasaksihan. Sa kanyang pagkabigla, tinawag nito ang kanyang mga kasama. At ang espadang ginamit ng readers ay 2 beses na tumama sa mukha ng Berhen sa kanyang pagwawasiwas. Hindi nagtagal ay nabulag ang readers. Ito ang istorya sa guhit na mukha ng reboltong Berheng Madonna. So guys, we are done here exploring and Częstochowa, especially here in Jasnagora. Thank you guys for watching. Uwi na kami guys, galing kami ng simbahan sa ng mga madre. Balik na kami doon sa bahay ng friend namin.